Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, kagaya nga ng narinig ko na minsang payo nyo dito sa inyong programa, na sa oras na nagmo-move on tayo sa nakaraan nating relasyon, kailangan natin ng ibang tao na tutulong sa pag-move on natin. Taong tutulong hindi para maging palakibutas at lalo't higit hindi mo rin siya gagamitin. Magandang hapon, Brigada Love Lines. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jelay, 28 years old mula sa Cavite. Mayroon po akong long-time boyfriend noon. 6 years kami ni Andrew bago kami nag-break. Ang dahilan, nahuli ko siya na may ibang kalandiang babae. Akala ko nung una, kalandian lang talaga. Pero yun pala, may lihim silang relasyon. Two-timer siya sa madaling salita. Sobra po ako nasaktan that time, Brigada Love Lines. Pero kasabay nga ng aking pag-move on kay Andrew, dumating naman sa buhay ko si Nigel. Siya yung taong tumulong sa akin sa pag-move on ko. Nung una, hindi ko naman siya kaibigan at naging ka-close ko na lang talaga siya nung mga panahong wasak na wasak ang puso ko. Hindi kalaunan, ramdam ko na nagpapahiwatig na sa akin si Nigel. Panay siya hirit na posible niya raw akong magustuhan. Nung una, Brigada Love Lines, ayokong pansinin iyon. Pero habang tumatagal, hindi ko na rin maipagkakaila na kakaibang saya na ang hatid sa akin ni Nigel. Sa wakas, makakauwi na rin. Buti na lang rest day ko bukas. Literal na makakapagpahinga na ako. Jalay, pauwi ka na? Oo, nabot na naman ako ng alas 7 dito sa opisina. Ayoko na, nakakapagod. Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin. Pauwi na rin ako. Naku, wag na. Magkaiba naman ang daan natin, mapapalayo ka lang. Okay lang naman sa akin. Hindi nga, okay lang din sa akin. Marami pa namang masasakyan jeep dyan eh. At saka baka maligaw kapag balik mo. Pero minsan lang naman eh. Anong minsan ka dyan? Halos buong linggo mo na nga akong hinahatid eh. Nakakahiya na. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Pero mag-ingat ka ha. Oo naman. 2 sakay lang naman to ng jeep. Kaya safe na safe ako. Mag-text ka sa akin kapag nasa bahay ka na. Oo. Hindi rin naman ako nakakalimot na mag-text sa'yo, di ba? Siya nga pala, Jalay. May gagawin ka ba sa linggo? Sa linggo? Parang wala naman. Bakit? Pwede na ba akong magpa-reserve? Reserve ng ano? Ng buong araw mo para makasama kita. Yun na naman kung wala kang galang gagawin. Pero kung meron naman, siguro sa ibang araw na lang. Kung makapagpa-reserve ka naman dyan, akala mo naman talaga ang busy kong tao. Baka kasi may iba na nag-aya sa'yo eh. Uy, wala ah. So pwede ba? Pwede ba tayo mag-date? Pwede bang pag-isipan ko muna ngayong gabi? Ganun ba? Sige, ayos lang. Magkita lang ang sagot mo bukas ha. At saka mamaya magka-video call naman tayo. Baka sakaling payagan mo na ako agad. Basta. Bukas na lang siguro. Sige. Sige na, mauna na ako. Baka mamaya wala na rin akong masakyan eh. Sige. Bye. Mag-ingat ka.
salamat naman at inabot kita rito, Bes. May sasabihin at itatanong kasi ako sa'yo. Akala ko nakauwi ka na. Ano ba yon? May mga tinatapos pa ako ritong trabaho at sabi nga ng boss nating magaling, wala pa raw akong karapatang umuwi. Kasi Bes, inaaya ko ni Nigel mag-date daw kami ngayong darating na linggo. Anong date? Seryoso ba? As in date kayo lang dalawa? Hindi ko kasi alam kung hihindian ko o papayag ako. Ang sabi ko na lang sa kanya kagabi, pag-iisipan ko muna. Anong pag-iisipan ka dyan? Bes, hindi ka pwedeng makipag-date sa lalaking yun. Ito rin namang si Nigel eh. May kalandian din talaga eh. Alam mo naman na may gusto na ako doon sa tao, di ba? Kaya hindi ko alam na ang magiging desisyon ko ngayon. Hindi mo alam. Kahit alam mo naman na hindi pwede kasi may girlfriend siya. Ano ka ba naman, Jelay? Akala ko ba matalino ka? Bakit mo pa pinag-iisipan yan? Natural na hindi dapat ang sagot mo. Pero si Nigel na yun eh. Yun yung taong nandyan lagi para sa akin. Yung sobrang naiintindihan ako, palagi ako naiintindihan. Alam mo, wala akong pakialam. Basta malinaw na hindi ka pwedeng makipag-date sa kanya. May girlfriend yung tao. Ilang beses ko bang ipapaalala yun sa'yo? Ikaw din naman kasi, bakit mo hinayaang magkagusto dun sa kanya? Hindi ko naman sinasadya eh. Siya rin kasi, Papol. Yan nga pagtawag-tawag niya sa'yo, pati yung mga hatid-hatid na yan. Dapat wala rin ganun eh. Siya naman kasi yung palaging nag-i-insist at nangungulit sa akin. Kahit na, mali yan. Alam mo yun. Mali na makipaglandian sa lalaking may girlfriend. At hindi porket nasa Taiwan yung jowa niya, ganyan na kayo kumakaasta. Anong gagawin ko? Paano ko siya hihindian? Alam naman nating dalawa na isang kulit niya lang sa akin, nagiging marupok na agad ako. Alam mo, ang syunga ng tanong mong yan. Sabihin mo ng direkta, hindi ka pwede kasi may girlfriend siya, ganon. Tapos! Kakainis naman eh. Ngayon na nga lang ako naging masaya ulit pagkatapos ng breakup namin ni Andrew, tapos hindi naman pwede. Bahala ka! Kung gusto mong ipilit, bahala ka na. Ikaw din naman kasi yung masasaktan sa uli, hindi naman ako. Brigada Love Lines! Tumanggi ako noong makipag-date kay Nigel. Naisip ko kasi ang mararamdaman ng girlfriend niya. Sinubukan kong umiwas pero ako rin talaga ang marupok sa huli dahil hindi ko siya matiis na kausapin. Hindi pa nagtagal at mas lumalim ang pagtingin ko para sa kanya. At sa pangalawang pagkakataon na ayain niya ulit ako makipag-date, pumayag na po ako sa gusto niya. Biniling pagkain. Maubos pa natin to? Oo, mauubos natin yan. Masarap yan kumain kapag kasama ka. Dapat pala, hindi na lang ako nakipag-date sa'yo eh. Masisira ang diet ko sa'yo niyan. Okay lang yan no. Cheat day mo ngayon. At saka, hindi ka naman mataba ah. Tama nga ng pangangatawan mo eh. Sus, lumbola ka pa. O ito na, medyo mainit pa yan kaya dahan-dahan ka. Ito naman yung juice mo. Ano ka ba? Kumain ka na rin kaya? Puro ako na lang inaasikaso mo. Baka sasabihin mo na pinabayaan kita. Mas magandang ganito para naman magandang impression mo sa first date natin, di ba? Nigel? May tanong lang ako. Okay lang ba? Ano yun? Basta wag mat ah. Hindi ko yan kayang sagutin. Hindi to mat. Pero hindi ko alam kung ano magiging sagot mo eh. Kumusta na pala kayo ng girlfriend mo? Ayun, okay naman kami. Pero aaminin ko na hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na ayoko na. Ayaw mo na? Paanong ayaw mo na? Jelay, kaya kita inaya ng date eh. Ibig sabihin nun, ikaw na ang gusto ko. Ikaw na ang mahal ko. Hindi ko pa lang talaga alam kung paano makikipaghiwalay sa girlfriend ko. Syempre, OFW siya. Ayoko naman basta na lang makipaghiwalay. So anong plano mo? Paano naman tayo? Paano pala ako? Makakapaghintay ka pa ba? Siguro naman. Kasi sa totoo lang, mahal na rin kita eh. Grabe yung ipinakita mong care sa akin na kahit sa ex ko, hindi ko naramdaman. Huwag kang mag-alala, Jelay. Maging maayos din ang lahat. Maging malayo din tayong dalawa. Ang nadarama ng puso ko sa'yo.
Pagkatapos ng unang date namin ni Nigel, hindi ko alam pero na-realize ko rin ang lahat. Agad kong naisip na anong ipinagkaiba ko sa babaeng nang ahas kay Andrew noon. Naisip ko na kung papatulan ko talaga si Nigel, ay wala akong pinagkaiba sa mga taong basta na lang kung makapanira ng relasyon. Sa mga taong mga agaw at sa mga taong nakakainis. Kaya nagdesisyon po akong iwasan na lang si Nigel at hindi na ituloy ang kung anumang nararamdaman ko para sa kanya. Ay, sino pa naman itong tumatawag this oras ng gabi? Matutulog na ako eh. Ay nako, si Nigel na naman. Patayin ko na nga lang tong cellphone ko para hindi na siya makatawag. Jelay! Jelay! Buksan mo tong pinto! Kausapin mo ako! Alam kong nandyan ka. Narinig ko yung cellphone mo. Jelay! Please! Si Nigel yun ah. Anong ginagawa niya dito? Jelay, mag-usap naman tayo oh. Anong ginagawa mo rito ha? At saka paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Hindi na mahal ko sa kung nalaman. Ang gusto ko lang, kausapin mo ko. Sinabi ko na sa'yo ang lahat. Ang lahat ah. Ang gusto kong sabihin sa text. Kaya wala tayong dapat pang pag-usapan. Hindi ako papayag. Ano bang maling nagawa ko? Bakit ba ako iniiwasan? Okay naman tayo pagkatapos ng first date natin, di ba? Tapos bigla na lang ganito? Kasi, mali! Mali ni Nigel! Alam mo naman siguro di ba kung bakit gusto ko tong gawin? Hindi tayo pwede. Mali na ipagpatuloy pa natin to. Kaya sige na, malis ka na! Dali lang. Pag-usapan naman ito na maayos oh. Di ba sabi ko naman sa'yo, naghihintay lang ako ng tamang oras para hiwalay ko yung girlfriend ko. Gusto mo ba ngayon na? O sige, gagawin ko. Wag, Nigel! Ayokong magmukhang bang aagaw! Hindi. Kung yun naman pala yung problema, tatawagan ko siya. Sasabihin kong hindi ko na siya mahal at may iba na akong mahal. Nigel! Ayokong iwanan mo siya nang dahil sa akin! Anong gusto mo? Hayaan ko mawala ka sa akin? Oo! Pakawalan mo ako! Hindi ko kaya yun. Mahal kita eh. Ikaw na ang mahal ko. Handa ko nga siyang iwan para sa'yo eh. Bakit ayaw mo pa rin? Dahil ayokong makasakit ng ibang tao. Ayokong may umiiyak ng dahil sa akin. Dahil mas pinili kong mas maging makasarili. Sabi mo, mahal mo ako, di ba? Eh ano to? Bakit ganito? Dapat nga nung una pa lang itinigil na natin to eh. Eh di sana hindi nangyari to. Huwag mo naman gawin to. Mahal kita. Pero mahal mo rin siya, di ba? Jelay, please. Kung talagang mahal mo ako, una pa lang iniwanan mo na siya. Jelay, huwag naman ganito. Nigel, alam mo naman yung past ko, di ba? Alam ko kung ano yung pakiramdam ng maiwan natin pagpalit sa iba. At ayokong maramdaman yun ng girlfriend mo nang dahil sa akin. Pero ikaw na nga yung mahal ko, di ba? Ikaw na yung gusto kong makasama. Alam ko, Nigel. Pero hindi ito yung tamang panahon sa ating dalawa. Hindi tayo yung tamang tao para sa isa't isa. Kung alam niyo lang po kung gaano ko pinigilan ang sarili ko na hindi yakapin noon si Nigel mga oras na yon. Pero sa huli, mas pinili ko pa rin nga po ang tama. Inisip ko na kung kami talaga ang para sa isa't isa, marahil hihintayin ko na lamang ang panahon na siyang kumilos para sa aming dalawa. Ay, sa wakas, buti naman makakauwi na. Makakapag-rest day rin. Jackie,
Alam mo ba kung nasaan si Jelay? Ito na naman si Makulit. Alam mo, ikaw Nigel, tigil-tigilan mo na rin ang paglapit sa akin ha, kasi hindi ka nakakaganda ng araw eh. At saka baka isipin pa ng boyfriend ko na kung sino-sino lagi yung lalaki nag-aabang sa akin. Eh si Jelay mo kasi ang hinahanap ko. Pas hindi ko alam. Huwag mo sa akin hanapin. At saka, ikaw nga, tigilan mo na siya. Pero gusto ko siya makausap. Ayaw na nga niya eh. Hindi mo ba yung nagigets? Jackie, please naman. Sabi mo sa akin kung saan ko makikita si Jelay. Hindi ko nga alam. Bes, ako na dyan. Huwag kang mag-alala. Last na to. Para lang tumigil na siya. Jelay, buti naman nagpakita ka na. Bakit ba? Ano ba bang kailangan mo? Jelay, break na kami ng girlfriend ko. Kahapon tinawagan ko siya at sinabi ko sa kanya na ayoko na. Wala na siya nagawa kasi hindi ko mo talaga siya mahal eh. Kaya ito na yun. Maging okay na tayo. Alam mo, Nigel, sa ginagawa mo, mas marami lang tayong sinasaktan. Nagkasakitan na nga tayo, tapos ngayon sinaktan mo pa ang girlfriend mo. Napaka-selfish mo naman. Selfish na kung selfish. Jelay, pero mahal kasi kita. Hindi naman magkakaganito kung hindi kita mahal eh. Kaya sana pagbigyan mo ko. Hindi na, Nigel. Buo na ang loob ko. At hindi na mababago ang desisyon ko. Hindi tayo pwede. Hindi tayo magiging pwede. Sana ayusin mo na yung sarili mo. Kasi ako, kakayanin ko nang wala ka. Kakayanin kong hindi ka na makita. Basta, hindi lang tayo magkamali. Basta wala lang tayong masaktan. Eh paano naman yung pagmamahal mo para sa akin? Nigel, walang pagmamahal na ang kapalit ay ang makasakit ng iba. Kaya please, wag na nating pilit ang hindi pwede. Pero Jelay, mahal kita. Mahal na mahal kita. Tama na, Nigel. Tama na. Ito na naman ako, nananaginip ng gising. Iniisip ang ating kahapong nakalipas. Kay saya ng ating pagsasama. Ngunit bakit biglang nawala na parang bula? Sana'y di mo malimutan ang ating pinagsamahan. Kung sakali mang may minamahal ka ng iba, pipilitin ang sarili na maging masaya. At kung sakaling ika'y babalik, ako'y nandito lang kung sakali. Brigada Love Lines, ibinahagi ko po ang kwento kong ito upang magbigay ng inspirasyon sa lahat. Inspirasyon at mensahe na hindi lahat ng taong mamahalin natin ay karapat-dapat talagang ipaglaban. Sa sitwasyon ko, masasabi kong isa ito sa pinakamatapang na ginawa kong desisyon sa buong buhay ko. Ang pakawalan si Nigel, kahit na mahal ko siya. At sa totoo lang, kaya rin ako sumulat sa inyo. Dahil gusto kong maramdaman na may karamay ako ngayon sa lungkot na nararamdaman ko. Malungkot ako kasi aaminin ko pong mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin si Nigel. Pero hindi na talaga pwede lalo't ikakasal na sila ng girlfriend niya. Brigada Love Lines! Maraming salamat po. At sa ngayon ay hanggang dito na lamang. Brigada yours! Jelay!